Maayong adlaw, Zamboanga Peninsula, ani ata karon sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Ug kauban nato ang amahan sa probinsya, we have our Governor, Governor Darrell Dexter Ticuy. Maayong adlaw, Gov. Maayong adlaw po. Salamat sa invitation, no? Karong adlaw ato ang hisgutan no ang mga maayong development nga nagapanghitabo diri sa probinsya ug ang mga programa in place nga pwede ma-avail sa mga Zanortehanon. But before that, ila-ilahon sa nato ang ato ang governor, no? So, Gov, pila na ba ka katuig no sa public service and paunsa man nag-start ang inyong stint no as a public servant? Karon ika 10th year na nako, no? I started as a city mayor sa Dipolog, no? That was my first enter into public office from businessman lang before, tapos kuanta na pilian ta na challenge ta, no, to continue the administration of my parents sa Dipolog. So that's how it started, no? Karon as governor, it's my first term pod, no? And the same pod na challenge gyapon is they want someone to continue also the legacy of my dad naman, kasi na human niya ang tulo ka termino, then ihagit pod ta na mo accept sa challenge. That's why I accepted the challenge to run as governor last election, and thankfully I was chosen by the people of Zamboanga del Norte, and it's an honor for me, no, to serve the people of Zamboanga del Norte, kasi yung experience ko rin running Dipolog City, I had also a lot of ideas and vision for Dipolog, but of course maganda rin mabuhat po nato, no, not only for Dipolog but also for the whole province. Kaya dako pong opportunity ang atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Gov, so far sa imuhang paglingkod as the governor, no, kumusta man so far, Gov, ang ato ang leadership diri no sa Zamboanga del Norte, ug unsa ang makonsider nimo nga milestone nga na-achieve, no, so far sa inyong leadership? It's sa bigger scale, no, compared to Dipolog. Mas kinahanglan yun na mas challenging siya. At the same time kay we need to address itong mga municipalities na medyo behind, no. We need to address the food security as well sa whole province. And we want to sustain yung peace and order na naging insurgency-free na ang ating probinsya sa Zamboanga del Norte. So, it's also a good challenge kay dili naman po siya lisod, no? Coming from being a mayor in Dipolog, mas dili lisod for me kay ang atong mga mayors po dire is very supportive, no? All I need to do is help them, support them, collaborate with them para mas mapadali ang mga programa, mga projects para sa kada LGUs, kada municipality, down to the barangay. Dako lang na challenge is katong among mga big ticket project plan, no, for pag-boost sa economy o boost po sa atong agriculture sector diri sa probinsya. So, importante lang paspas kay ang panahon dali kayo. So, importante dali paspasan nato para mas dakog agi. Yeah, so maayo to nga point no nga naay unity ba diri, Yes. no sa Zamboanga del Norte, tinuod nga mas dali
padala sa mga local government units, madala dito ang development pag nagkahiusa jud ang ato ang mga local chief executives. Now, isa sa mga major programs sa government gov is kini ato ang disaster risk and reduction management, no? And we heard nga diri daw sa Dipolog sa una kay na-recognize, no, ang Dipolog City sa inyong DRRM efforts. So with this gov, unsa man ang mga key strategies, no, nga nadala o ma-apply nato sa in the kanang provincial level to strengthen sad ang disaster resilience dili nang lang diri karon sa Dipolog City but across the province. Ang importante is how we can capacitate ang mga LGUs down to the barangays. Kanang barangay gyud mo'y importante pod, no, na matabangan sila na capacitate, matrain, equip, no, na dili na bitaw magsalig na lang sa ilang mayor kay di pod na ma-address tanan, no, with a limited budget, no, sa mga LGUs compared to the ones in NCR. So, manang importante ang programa nato sa disaster resilience, ma-share nato gyud down to the barangay. So, with that, mas sayon, no, in case of na ay mga calamities, in case of emergency, dili kaya maglisod ang mga mayor, especially for me as governor, kung ma-equip na ang mga barangay. Especially ang LGU as well, no? So, kanamong gitutukan, training, always training, ang atong pagka-mayor, daghanatang na develop na mga kadre, no? Diri sa Region 9, Dipolog, our province has majorities are cadre, so they are training the trainers as well, no? So, muna importante. At the same time, kanang continue lang yapon pag-equip, no? Kung say mga needed na mga facility, equipments para mas sayon po ang pag-move nila o pag-implement sa mga programs nato sa disaster resilience. So from DRRM, let us move sa ato ang economic efforts diri sa Zamboanga del Norte. Unsa ba ang mga efforts nato gov and achievements so far, no, para i-improve ang economic condition sa Zamboanga del Norte? Diri sa ato ang importante namo is among gitutukan po ning sa health, education, at the same time kaning agriculture. Food security magud isa sa importante, no. So agriculture, among i-continue tong Igbo program, no, which is para sa mga farmers na additional livelihood nila, magtanom og mga gulayan, magbuhi og mga kuan, baboy, baka, no, uban pa mga livelihood programs. At the same time, ang road network, connectivity, importante na. So, irrigation, no, isa pa na sa among gitutukan. Sana to pag-improve sa irrigation diri sa tibok probinsya para siyempre kinanglan partner maguna siya sa atong agriculture. Kung kulang atong irrigation, maglisod po sila implement, no. So aside from that, katong connectivity akong giingon na importante paspas ang movement, no. Dali kay nila ma-deliver from point A to point B ang ilang mga products sa land, sa sea, at sa air. Manang among gitutukan unsa pag-improve sa among mga seaports, no. Unsa pagdugang sa aside from national highway, gitatag way na maka-establish tag expressway o kaning atong Dipolog Airport unsa pag-expand to become an international airport, no. So kana among isa sa mga major big ticket na gitutukan para hopefully mas tabangan ta sa national government para ma-implement ang dako kayong project para diri sa atong
probinsya o at the same time dako pug tabang na sa region as well. Gov, paunsa na to gina-make sure no nga ang programs and development will also reach especially ang ato ang mga municipality nga mga lagyo no, and dili siya concentrated in one area lang diri sa province. Always magginamo ang kuan kung naatay mga programs, always magginamo make sure na tanang mga municipality inline ana no. Basta pag-abot sa health kana tanan gyud wala exempted ana. Make sure na included sila no. Sa education as well, inana pod sa agriculture as well no. We always encourage them to join no. Di mi ganahan na nagyo mabiyaan, di mi ganahan na amo paganing usahay kuan gyud i-remind sila, patawag sila kung nabay mga ni absent no. Ganahan mo dili lang sa health, education o kuan agriculture but also ang others, especially peace and order. Tanan even sa trabaho sa inyo na information gi-encourage ginamo na mag tinabangay kanunay kay diri ang akong butang sa agenda kuyog ta sa bagong sa norte agenda, so dapat kuyog yung tanan no, wala gyud mabilin. You mentioned ganiha Gov nga ang infrastructure no, especially sa ato ang mga far-flung ang mga areas, ato ang in terms of agriculture, isa na siya sa ato ang ginatutukan. But in terms of infrastructure, Gov, unsa ang mga major projects nato sa inyong administration, yung inyong gina-prioritize to improve no, and to have more investment and opportunities diri sa probinsya? One is health. Ang among mga hospital no, ang among level 2 hospital, continuous ang among improvement no, pagpalit sa mga needed equipments no, down to the district hospital and to the RHU. So ngita gyud migway na ma-serve ang atong mga constituents diri, hindi na sila mo adto pa sa gawas pag probinsya para lang magpatambal. So kung in kaso po na mong gawa sila, always po na mong support na i-assistan pag yun sila. Going to Cebu, going to other places, even in Manila. So aside from health, continuous among implementation sa mga roads no, sa mga dapat mga kulang pa na mga farm to market road, kaning sa irrigation no, sa water kuan management, tutukan pa naman na sa waste no, para pag-abot sa panahon na kusog na ning kuan kaning agriculture then di na maglisod no, sayo na nato pag-provide nila connectivity. At the same time, musulod naman ang investor ana. Kay importante yan kinang seaport, airport, no. Dali na nato ma-invite ang mga investor musulod ana. Ang importante lang kaning i-make sure gyud na ma-maintain ang peace and order diri sa atong probinsya. At the same time, ang power, no. Salamat po ko sa atong Saneco na they're always making sure na ma-address ang mga kulang og supply sa power sa mga LGUs. Manang napod mi probinsya mo tabang nila kung unsay mga kinahanglan pod nila. So naay good collaboration with them. So dako potential ang atong probinsya for investor no, for tourism as well. Manang importante na mo ang airport, seaport kana o gatong sa road sa expressway. So for Gov no, ang ato ang airport bago lang siya na renovate ba Gov, right? Ang runway lang, runway. Okay. So karon ongoing ang pag-come up with a feasibility study para unsay angayan himuon no, to become an international airport. Unsay angay na design na
tarong ang convenient ang mga passengers mo travel. So we will look forward no ani nga mga developments diri sa Zamboanga del Norte. Gov, you mentioned ganihang agriculture is really one sa imuhang mga priority programs. Unsa ba di ay ang inyong nakita nga challenges diri sa Zamboanga del Norte sa atong mga farmers and fisher folk ug paunsa nato ni siya gina-address ko? Ang isa sa problema po dire is wala pa manggod tay international seaport, no? At the same time international airport. So that's one challenge na usahay dili kay diretso maabot diri ang mga needed na mga supplies like kanang mga abono. But thankfully na gi-priority sa Department of Agriculture na katong ilang plano na magtukod sila international seaport diri sa Paik Rojas. So ako nagtabang, no? Pasalamat ko nila Secretary Francisco Laurel na ilang tukuran og international seaport diha sa Rojas para diha na diretso maabot ang mga abono, no? At the same time mag-establish po og food terminal para sa yon ang pag deliver, no? O pag-access sa mga buyers, no? Aside from that, kato mga equipments na kinanglan para sa livelihood o para sa atong mga farmers, no? And kaning irrigation, ako lang siyang investment. We already discussed with the sa OCD together with DA, DNR, no? Ang importante lang, we continue to collaborate, come up with a plan on unsay design, no, na mga dams kinanglan para diri sa atong probinsya to irrigate, to provide water supply sa atong mga community, at the same time to address flooding. So dako kay tabang na siya. Okay. So that's it no for our agriculture. Kaganihan nato na balik-balik og mention gov kung unsa ka importante ang ato ang peace and order, no, as a way to improve ang ato ang economic standing diri sa Zamboanga del Norte. Ang Zamboanga del Norte gov has been declared insurgency free. No, actually ang tibuok region man paunsa nato na gina-sustain gov para magpabilin ta sa ato ang status. We just want to make sure na matagaan yun sila kuan needed livelihood, no? Kung unsay mga kinahanglan applicable sa ilang lugar. And the same time kato they also need of course connectivity sa road, no? And education kasi sa mga GIDA area na payuban diha na wala gyud classroom, school building. So we need to provide that facility para gyud na matabangan ang ilang mga anak, no? Para ma-educate ilang anak. Then that will solve the peace and order diri sa ato ang probinsya ug sa region. So importante lang dili sila mapasagdan. We want to make them feel na ang gobyerno para matabang nila. Kana gyud ang pinaka-secret, no? Gov, i-insert nato niya in terms of education gov, napansin kasi namo nga mostly jud ay paghawa nimo og sibugay, mostly kini nga mga LGU diri jud ay sila padulong ang mga estudyante, no? Unsa ang ato ang priority programs, no, para sa ato ang mga kabatan-unan sa probinsya gov? Daghan man actually sa sports isa ako kay tabang sa sports, no? Kani po mga opportunities how they can level up their skills, no? Provide job caravans, no? At the same time kanang kung unsay mga kulang pa ng mga university, no? Daghan patang angay na itukod dire para mas daghan ma-accommodate, no? Mas ma-provide nato better education for our constituents, especially sa youth. Ug mga programa na involve sila
to address concerns like yung mga illegal drugs, teenage pregnancy, ug uban pa. Daghan tang mga programa na gi-introduce sa ila. Yes. Continuous lang para gyud na at least minimize nato ang mga problems, no? Slowly ma-address. Gov, naa ba tay target nga mga areas kung asa ta magtukod og kanang additional mga campuses siguro outside the city? Depende sa lugar. Depende. Actually, daghan mang pwede there is Dipolog. It depends on the size, no? There is Dipolog kay kuan man god. Siyempre, it's the center of the province. Access to airport, dali ra, no? So, kung naman gani po'y interested sa ubang, much better sa ubang mga municipality. Kay importante kuan lang ang accessibility po sa mga estudyante kana manggod na sila'y connectivity sa internet, sa food, no, sa kapuy-an, daghang i-consider nimo. No na importante. Gov, nagsugod pa lang ka sa imuhang term as the governor man diri sa probinsya. Unsa ang under your leadership, what are the top priorities and development agenda for Zamboanga del Norte nga pwede i-anticipate, no, sa mga Zanortehanon? Kaning sa health, among lantaw say kaya namo, no? Karon na naman tayo no balance billing. We continue to find ways to improve pa na di na bitaw mahadlok ang mga tao, mga constituents namo na magpatambal. Wala na sila hunahon. Basta they feel assured, no? They feel secured na kung magpatambal sila, wala sila kinanglan kahadlukan, no? Isa na. So, sa education, ngita po may ways na unsagay pwede pa namo na provide na mga assistance through scholarship, no? Sa mga facilities, needed ang mga facilities with complete equipments needed, no? Makapacitate po ang mga teachers nato, especially in GIDA areas, para mas ma-address ang low literacy rate, no, sa atong mga students. And katong sa agriculture gyapon, makita na mo improve gyud, no, ang ilang production dere. Unsay mga opportunities na pwede nila ma-avail pwede diri sa among probinsya, no, na mga crops. At the same time, sa fishing, no? Continuous kaya po ng support sa mga fisher folks. And also housing. Pero housing is one of the challenges, biggest challenge sa MOA. But we continue, we still pursue, no? Na maka-provide og housing sa atong mga constituents na walay kapuy-an. So, kana ang priority namo. Priority po namo the same time na with partnership sa national is katong sa airport, expressway, no, og seaport kana isa sa mga kuan po namo. Big priority diri sa probinsya. So the rest continue pa rin ang implementation namin. Yes. Okay. So we will look forward jud ani nga mga kanang plans and targets ba na sa ato ang probinsya. Hopefully sa sunod nato nga panag-istorya kauban nato ang governor, kini nga mga plans kay ma-realize na gyud to, no ang ato ang mga, especially ato ang mga targets with the partnership sa ato ang national government. Isa sa among nakita ang Zamboanga del Norte sa tibuok peninsula nga naay active nga information officers network, and we noted nga active sila because our leader appreciates, no, kini siya nga initiative. Why do you consider ang strategic communication and timely information dissemination
an important part sa good governance? And what is your commitment, Gov, no, para kini magpadayon? Kasi ang challenge nato karon is kanang fake news, especially with AI, no? Dali na kayo ta maghimo og mga fake contents, no? Fake videos. So it's really important na we find a way to counter, no? And that's why we need to have a massive information drive, no, sa lahat ng programa, activity, no, projects na ginagawa ng government. Kailangan aware ang mga tao kasi importante alam nila yung ano yung tunay at ano yung hindi. Kaya hindi natin pwede pabayaan na wala tayong ginagawa kasi dadating ang panahon na tayo rin ang kitagya po yung maproblema, no? And lisod na kaya nato bawion kung paulahi pa ta. Manang kinahanglan karon ato i-educate ang mga tao, no? How to counter, how to look for true information compared to sa ano, di ba? To identify sa tinod o sa dili. So, importante awareness yun. Awareness sa mga development, sa programs, no? Sa vision, sa tapadulong, para ma-ensure po nato na support sila. Kaya kung wala po sila idea, sa tapadulong, unsa po nato pag gain sa ilang support, di ba? That's why information is very important, no? Kana gyud ang tool para to gain the trust of the people. Gov, with that, no, unsa ang ato ang mensahe nga gusto nato ibilin sa ato ang mga katawhan diri sa Zamboanga del Norte? Pasalamat lang punta sa atong presidente, no, si Bongbong Marcos, sa programs na ilang gihatag, gitabang, no, diri sa atong probinsya, especially katong iyang promise na 20 pesos per kilo na bugas na feel gina namo diri sa probinsya sa Zamboanga del Norte, na nakatabang sa among mga constituents, no. Pasalamat ko sa tanan, no, sa tanang agency, sa ilang mga support po diri sa probinsya, kay blessings, as I said, blessings gyud atong madawat kanunay kung makita bitaw na mapakita nato sama sa gipakita nato diri sa probinsya sa Zamboanga del Norte ang unity, ang panaghiusa mo na importante. Muna akong kanunay gipasabot sa atong mga constituents na kung maghiusa ta, magtinabangay ta, mas paspas ta mulambo, mas daghan tang blessings madawat. Kinanglan lang ta magtinabangay kay dili lalim, no? Ang panahon na niagi nilabay na nausik ra. So karon ang panahon na it's about time na kinahanglan kita tanan magtinabangay para mas dali nato maluwas sa kapobrehon. Dili lang ang atong probinsya but tibok region sa Region 9. And kaya nato na, no? Kaya nato basta kanunay lang kuyog ta. Kuyog yun ta kanunay. Especially para sa kaugmaon sa mga next generation, no? Para sa atong future. So thank you for the time. Thank you for audience for listening, no? So always pasalamat punta sa Ginoo, no? Labaw sa tanan. So thank you. Thank you so much to our Governor of Zamboanga del Norte, Governor Daryl Dexter T. Uy. Kuyog ta sa Bag-ong Zamboanga del Norte. Daghang salamat sa pagpaminaw sa atong mga viewers and listeners diri sa Kapihan sa Rio Nueve, sa ngalan sa atong PIA Officer in Charge, Jocelyn Alvarez, and sa ato ang Director General Catherine Chloe De Castro, and of course our PCO Secretary Dave Gomez. Ako si Clan K. Candia Peñalosa. Amping kanunay.